Di Rosario nga pala, tara angasan kita. Kung talaga maangas ka, mag-toothbrush ka. Okay, step 1, lately ko lang to natutunan. Floss. Step 2, mouthwash. Step 3, saka toothbrush. Step 4, tongue scraper. Step 1. Step 2, mouthwash. Step 3, toothbrush. Step 4, tongue scraper. Bakit ko shinare kung paano ako mag-toothbrush? Kasi feel ko for a long time, hindi ako masyado marunong mag-toothbrush. Lalo na dito sa bansa natin, sa Pilipinas. Siyempre, lumaki tayo na toothbrush lang, yun na yun, tapos na yun, di ba? Pero malaking bagay pala yung floss, mouthwash, tsaka yung tongue scraper. Kaya lang, syempre, since karamihan ng mga kababayan natin, kumbaga, ang dami nang pinoproblema, di ba? Supply na nga yung gobyerno, mahirap pa yung buhay. Kumbaga, karamihan, poproblemahin na lang yung makakain nila, tsaka yung mga mas importanteng gagastusan nila. So usually, toothpaste na lang, okay na yan, mga toothbrush lang, di ba? Poproblemahin pa ba nila yung floss na yan? Poproblemahin pa ba nila yung mouthwash na yan? Poproblemahin pa ba nila yung tongue scraper na yan, di ba? Gets ko na hindi talaga lahat kayang gawin tong gantong klaseng hygiene routine, di ba? Siyempre, parang to sa mga capable na gawin to, na kaya nyo naman, pero baka hindi lang kayo aware, kaya hindi nyo magawa. So hopefully makatulong to. Pero para sa mga sa tingin nyo to less fortunate kayo sa ngayon, nasa laylayan kayo na tinatawag. Kung di kayo makapag-afford ng mouthwash, ng tongue scraper, ng floss, sobrang angas mo tol pagka naging successful ka sa buhay. Financially, tsaka happily. Ewan ko kung nagme-make sense yung term na yan. Kung masaya ka sa buhay mo, na-enjoy mo, plus financially successful ka. Pagka nagsimula ka sa medyo disadvantage na level, 'di ba? Which is yung nasa laylayan nga, hindi ka ganun ka-privilege. Yun yung talagang angas tol, mas na maaangasan ako sa'yo. Kung hindi mo yun afford ngayon, hopefully tol, soon, ma-afford mo na yung mga yan. Diba? That's it. We're out. Peace.